Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Walang katotohanan ang napabalitang magsasalo na di umano sa ibabaw ng ring sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ngayong taon. Ito po ang kapwa binigyan diin ng kampo ni Pacquiao at Mayweather isang araw matapos po na sumabog ang balitang kasado na di umano ang September showdown ng pound-for-pound rivals. Ito ang report ni Ms. Cristabel Talaga. Kapwa ay tinanggi ng kampo ni Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao ang kumakalat na ulat na kasado na di umano ang Titanic clash nila sa buwan ng Setyembre. Sa isang pahayag, tinawag ni Mayweather na kasinungalingan at gawa-gawa lamang ng malisyosong pag-iisip ang sumabog na balita kahapon. Nagpahiwatig rin ang 36-year-old undefeated American na malaki ang posibilidad na si British boxer Amir Khan ang kanyang mahirang na May 4 opponent. Sa panig naman ni Team Pacquiao advisor Michael Kongs, labis ay ikinagulat niya ang pagkalat ng maling ulat, lalo pat wala pa naman anyang nagaganap na negosasyon sa pagitan nila at ng Mayweather camp. Sa katunayan, maging ang nakababatang kapatid ni Pacman na si Bobby Pacquiao ay nagtataka rin kung saan nagmula ang maling balita. Actually, yun yung pinag-usapan pero usually, wala talaga pinanag. Yun yung siguro wala pa naman akong update. Mag-update ako kung may Gayunpaman, hindi tinanggi ni Bobby na nakakita siya ng liwanag sa posibilidad na magsalo na sa ibabaw ng ring ang dalawang pinakasikat na boksingero sa kasalukuyang henerasyon. Hindi pa talaga kami concerned pag ganun mga kasi yung mga business lang mga ganyan bagay. Ngayon malabas tayo mga storya. Walang malabas yan. May weather cam yan. Walang galing sa amin yan. Sa ngayon ay hinihintay pa ni Pacquiao ang resulta na iniatang na trabaho kay Kong sa Amerika, kung saan dito malalaman kung kailan gugulong ang negosasyon nila ni Mayweather at kung sino ang kanyang makabangga sa April 13 playdate sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball, tila nahaharap po sa mabigat na pagsubok ang Gilas Pilipinas team na susuong sa hamon ng FIBA World Cup sa Spain. Ito'y dahil malaki ang posibilidad na kulangin sa preparasyon ng Chot Reyes Steer Squad at lalong nanganganib na mawalan sila ng international exposure bago ang August 30 to September 14 Cage Fest. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Mas malamang ay wala ni isang mga international tournament lalapitan ang Gilas Pilipinas national team. Ayon kay Coach Chot Reyes, August 1 pa niya mahihiram ang mga players mula sa PBA. Bagay na naging laman ng pag-uusap nila ni League Commissioner Chito Salud noong Nobyembre. Dahil dito, tali ngayon ng mga kamay ni Reyes ukol sa preparasyon ng Pipilitin po natin balikan ang istorya na yan. Nagkaroon lamang ho tayo ng konting adjustment doon po sa ating technical. Samantala, narito po ang isa pang balita sa chess, isang panibagong milestone abot ng career ni top Pinoy Grandmaster Wesley So. Sa pinakahuling world rankings na inilabas ng international governing body na FIDE ngayong buwan, umakyat na po ang 20-year-old Bacoor Cavite Pride sa 28th spot, ang pinakamataas na pwesto na naabot ng isang Filipino wood pusher. Nakalikom si So ng 2,719 ELO rating points sa bisa ng kanyang tagumpay sa Pan American Intercollegiate Championship sa Texas, Europe at North America. Sisimulan ng Webster University sophomore student ang kampanya ngayong season sa pamamagitan ng pagsabak sa Dutch tournament sa Enero Addis, kung saan makakatapat naman niya mga kapwa higher-rated chess grandmasters mula sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po muna ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po ay nabitin, tumutok sa amin mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang Unicorn Stow Badua.